talagang katapusan ng kabutihan ng Lord. Okay? Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ang nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Ama namin Diyos, sa gabing ito muli kami ay nagpupuri nga po at nagpapasalamat sa paano mo kami iningatan, sinamahan sa araw-araw na aming buhay. Salamat Ama. At sa gabing ito, nawa ang iyong mga salita ay makapagbigay nga po ng aral para sa amin bilang sa mga Kristiyano. Nawa ay patuloy na ikaw yung sumama sa amin, ang banal na Espiritu, ang mangusap na bawat isa sa amin, ang iyong salita. At samahan mo rin ang magiging tagapagsalita namin ngayong gabi, Ama. Purihin ka po aming Ama, dakilain ka sa iyong banal at trono sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayun. Ayun, buksan po natin ang ating Biblia sa unang Korinto, chapter 11, verse 26. Ito po, unang Korinto, chapter 11, verse 26, sabi po dito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Yun, ang title po, ang topic po natin ay Devoted to the Lord's Supper. Sige po, basahin po natin sa verse 23. Sabi doon, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang kanyang katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Kopang ito, ayan. Tuwing iinumin nyo ito,
gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yan, ito pong chapter 11, verse 26, ito po yung ating pagtutuunan ng pansin. Napakahalaga po ng verse na ito po ay nagtuturo sa atin yung pag-alaala sa huling hapunan ng ating Panginoong Hesus. Sa ating pong binasa, ano po yung kahalagahan ng huling hapunan ng ating Panginoong Hesus? Mula doon sa verse 22 hanggang 26. Verse 20, tama. Ano po yung kahalagahan ng huling hapunan ng ating Panginoon? Kung ating pong aaralin, napakahalaga po ng pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon. Jesus, bakit po? Ang tanong po doon, bakit po ginamit ng niyang instrumento ang tinapay at inumin? Bakit ginamit ng Panginoong Hesus yung tinapay at yung inuming? Ginamit niyang instrumento ang tinapay bilang simbolo ng kanyang katawan, sabi po doon, na inihahandog niya para sa kasalanan. At yung instrumento po ng inumin ay bilang simbolo ng kanyang dugo. Ang sabi doon, bagong kasunduan o pinagtitibay ng kanyang dugo na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Kung isipin po natin, sa tuwing kakain at iinom tayo sa pagkainan, ba po, ilang beses ba tayo kumakain sa maghapon? 3 times. Kung isipin natin na sa tuwing kakain at iinom tayo sa pagkainan, palagi natin siyang maaalala na mayroong isang katawan na naghandog para sa ating mga kasalanan. At dugo, ang sabi doon, ang simbolo daw ng ng inumin ay dugo, ay bilang tipan na patay na tayo sa kasalanan. Kaya bilang mga mananampalataya, kumbaga po, napakahalaga po ito na paalala sa atin. Na ibig sabihin, sa tuwing nasa hapagkainan tayo, at palagi tayong dapat palagi tayong nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang pagsasakripisyo na inhandog niya ang kanyang katawan at ang kanyang dugo na bilang pagtitibay na malaya na tayo sa kasalanan. Kaya napakahalaga na maalala natin sa hapagkainan ang kamatayan ni Kristo doon sa krus. Pero ang tanong po doon, paano po tayo manalangin o magpasalamat kapag tayo ay nasa pagkainan? Yun. Mamaya, sagutin po natin yan. Ano pa yung ating nakita, yung kahalagaan ng huling hapunan ng ating Panginoong Hesus? Nakita po natin yung napakahalaga ang pagkapahayag ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Ito po ay pagkapahayag ng kanyang kamatayan ay ang ating pananampalataya sa kanya. Kumbaga, ginagawa natin ito bilang pagkapahayag natin na tayo ay namatay ng kasama niya doon sa krus. Ipinapahayag natin na tayo ay mananampalataya. Ganun po ba yung ating ganun din po ba yung ating faith o yung pag-alaala sa tuwing tayo ay inom o kakain ng hapunan o ng huling hapunan, yung banal hapunan? Kaya po yung instrumento ng inumin, sabi doon, simbolo ng dugo. Sa tuwing iinumin nyo ito ay bilang pagkapatibay ng kasunduan na ikaw ay namatay ng kasama ni Kristo. Kaya nga po sabi ng verse 26-27, sabi doon, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon, nang hindi po karapat-dapat, sabi doon ay
nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Saan daw po tayo nagkakasala? Ayun. Gandang gabi, kapatid. Ayan. Meron pong binanggit dito na pagka tayo umiinom at kumakain, ay nang hindi karapat-dapat, nagkakasala tayo sa katawan at dugo ni Kristo. Kasi po malinaw po yung sinabi doon na kasama na tayong namatay doon sa krus. Ibig sabihin po, kung namumuhay pa rin tayo doon sa kasalanan, kasi sabi doon, patay na tayo sa kasalanan wala nang kapangyarihan ng kasalanan kasi nga kasama nang namatay sa krus ng ating Panginoon Jesus yung kasalanan. Kaya sabi doon, kung may mga time na tayo ay kumakain ng tinapay, inaalala natin yung huling hapunan, pero hindi tayo karapat-dapat, sabi doon, nagkakasala tayo sa katawan at dugo ng Panginoon. Ibig sabihin po mga kapatid, tayo raw po ay kumakain, umiinom. Sa tuwing ginagawa natin ang huling hapunan bilang pag-aalala sa kamatayan ni Kristo, kung hindi ka karapat-dapat, ikaw ay nagkakasala. Kasi malinaw po yung tipan natin sa Diyos na tayo ay, malinaw yung yung pag-inom mo, simbolo ng dugo, malinaw, tipan yon natin sa Kanya na tayo ay kasama ng namatay doon sa krus. Meaning, dapat talaga namumuhay na tayo ng ganap. Sabihin, kung kinakailangang iwasan natin yung kasalanan, gumawa, ay gawin po natin. Kasi sabi doon, sa tuwing kakain at iinom tayo, ay gawin natin bilang itong pag-alaala sa Kanya. Ibig sabihin, may times na nakaagawa tayo ng kasalanan, hindi natin naaalala na, ay teka, namatay na pala si Jesus para sa aking kasalanan. Kasama na niyang namatay doon sa krus. Pero tanong po doon mga kapatid, hanggang kailan po natin ito gagawin? Na siya ay alalahanin, na siya ay namatay doon sa krus. Hanggang sa kanyang pagbabalik, sabi po doon. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ibig sabihin, hanggat narito po tayo, hanggat di pa dumadating ang Panginoon, patuloy po nating aalalahanin yung kanyang kamatayan sa krus. At yung kahalagahan ng huling hapunan ng ating Panginoong Hesus ay yung kahalagahan ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya makikita po natin doon sa huling hapunan, may tatlong mahahalaga na dapat tayong maaral. Yung halaga ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus at yung halaga ng kanyang muling pagbabalik. At yung halaga na maalala natin siya na muli siyang na siya ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ito pong number 3, yung halaga ng pagbabalik ng Panginoon Jesus. Mahalaga po na maalala natin, maituon natin ang ating isip doon sa huling hapunan ng Panginoon. Kasi habang sabi doon, hanggang kailan natin gagawin? Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Bakit po kaya? Kasi nga po, hanggat naaalala natin ang Panginoon na siya'y namatay at nabuhay para sa atin, ibig sabihin po, mga kapatid, pagbabalik ng Panginoon, madadatnan niya tayo na nasa kanyang piling, nahawak tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya mahalaga po yung huling hapunan ng ating Panginoon. Ito po ay pagkapaalala na tayo ay dapat manatili na namumuhay sa kanyang mga gawa at kalooban.
Kasi kung hindi tayo mananatili at mamumuhay sa mga gawa't kalooban niya, sabi doon, kung tayo makikisalo sa hapunan, nang hindi karapat-dapat, tayo po ay nagkakasala. Ayun, tanda po natin mga kapatid, hanggang kailan? Hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Na siya na ang maghahari sa atin, dapat manatili sa atin yung mayroon tayong paggalang sa pag ginagawa natin yung banal na hapunan. Meron tayong pagkakaisa at higit sa lahat, yung kagalakan natin na ang Panginoon Hesus ay nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan. Yun, ano po yung pwede nating makitang aral sa huling hapunan ng ating Panginoong Hesus? Ito po yung nagtuturo sa atin na dapat ipakita po natin yung tipan natin sa Diyos. Na tayo ay patay na rin sa kasalanan. Kasi nga, sabi nga natin kanina, dahil nga, kasama na sa kanyang kamatayan sa krus. Ibig sabihin, wala na dapat kapangyarihan sa atin ng kasalanan. Yun po yung napakahalaga ng aral ng huling hapunan. At palagi po nating alalahanin din yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus, sabi doon, araw-araw sa ating buhay. Lalo na po kapag nasa hapagkainan tayo, magkaroon tayo ng pagkakaisa, paggalang at kagalakan sa sakripisyo ni Kristo. Okay po, paano po ba tayo manalangin sa harapan ng hapagkainan? Kung sa literal, paano po tayo... Kasi habang inaaral ko po to, bakit kaya ginawang instrumento ng Lord ang pagkain at yung inumin? Lalo mga Pinoy, 3 beses ang kumakain. Minsan may 4 pa yan. Okay, paano po tayo manalangin? Pagka tayo po ay nasa harapan ng hapagkainan. Minsan, ang panalangin po natin, sabihin natin, Lord, salamat po sa pagkain. Basbasan niyo po to. In Jesus' name. Amen. Pero ano po sabi dito? Sabi doon, magpasalamat at alalahanin. Sa tuwing kakain kayo at iinom, alalahanin nyo ang kamatayan at antipan natin sa Diyos. Kumbaga po, sa realidad nating buhay, ganun po tayo manalangin. Saka lang natin, pagka yung last Sunday ba tayo may ano? May Lord Supper. Saka lang natin alalahanin na namatay si krus ang Panginoong Hesus. Pero sabi po dito, dapat sa tuwing nasa harapan tayo ng hapagkainan, na maalala natin ang Panginoong Hesus. Ang dapat pong panalangin sa tuwing nasa hapagkainan tayo, Lord, maraming salamat po sa pagkain ito na aming pagsasaluhan bilang simbolo ng iyong katawan na nagsakripisyo sa aming mga kasalanan. Salamat din, Lord, sa inumin na simbolo ng dugo na magpapatunay na kami ay patay na sa kasalanan, kasama mong sa kamatayan sa krus. Salamat po sa iyong pagsasakripisyo. Amen. Meaning, umaga, tanghali, hapon, naalala mo. Inaalala natin yung kamatayan ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, sa tuwing nasa hapagkainan tayo, kakain at iinom, ay pinapahayag natin ang kamatayan ni Kristo sa buhay natin. At dapat, patay na rin tayo sa kasalanan. Kasi po, kung palagi natin ito gagawin, na siya yung maaalala natin, ipinapakita natin na tayo po ay may paggalang at nagagalak tayo sa ginawang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sabi ng ating topic, dapat nakatuon ang iglesia sa huling hapunan ng Panginoong Hesus. Kaya ano po yung ating ipapanalangin ngayong gabi? Panalangin po natin na ang iglesia
ay ituon ang kanilang mga sarili sa tuwing nasa hapagkainan bilang pag-aalala sa kamatayan ni Kristo sa krus na may paggalang, pagkakaisa at kagalakan sa sakripisyo ng Panginoon. Yun po. Marami po salamat sa salita ng Diyos. Baka merong gusto pong mag-comment. Sis. Sige po, kung wala na, ay tayo po ay magdalawang grupo. 3 lalaki, 3 babae. At least patas na yun. Ganun lamang naman. Kamatay ng Panginoon sa sakripisyo. Hindi na natin nakakalimutan yun. Although, ginaganap pa natin yun every month. May na rin yung araw-araw. Wala namang problema dun sa ganung bagay. Yan ang sabi nito sa kopang ito, pinakahayag ninyo ang kamatayan hanggang sa dating ng Panginoon. Mahalaga din dito yung yung pagsiyasat Sabi nito kung siyasatin ang kanyang sarili bago kumain at uminom. Sapagkat kung may kapalit din pag uminom ka ng di nararapat, sabi rito, kung uminom ka kinilalan, yung kahalaga ng katawan ng kumain ka, uminom, may kahatulan din sa iyo Kaya yan daw yung dahilan kung bakit daw yung iba may mahihina, marami na rin yung mga yung mga namatay na kasi nga hindi nila binigyan ng kahalagahan yung pagkamatay ng Panginoong sa Kristo. Mukha na natin yung marami tayong nababalitaan dyan na basta na lang namatay kasi nga wala sila ng konsepto talaga ng pag-aalala sa Panginoon. Baga parang walang kasaysayan yung mga buhay na baka pang kukunin mo dahil wala ka namang magandang ginagawa dyan, parang mabuti pa iba. Talagang nakikita naman natin yung ibang parang kumbaga sa hanggang doon na lang din yung nagiging buhay nila. Kaya mahalaga talaga yun. Yung pagpapahalaga talaga at pagrespeto doon sa ginawa ng Panginoong Jesus. Kasi kung hindi naman yun, wala tayong pag-asa. Wala tayong aasahan sa buhay na ito. Kung hindi siya bumaba rito, wala tayong kumbaga yung mga promise ng Lord hindi natin mapapanghawakan. Pero yun, dahil simula't simula pa naman, sabi rin ng Biblia, pinili na tayo, inihanda niya na lahat ng hindi raw maaaring agawin ng sino mo yung talagang kay Kristo. Pagka na kay Kristo. Kaya, nasa sa atin din talagang paano tayo susunod din. Kasi kung wala tayong pagpapasakop, wala tayong pagsunod, hindi wala din. Yun. Salamat sa Panginoon. Kumbaga, sa biyaya ng Panginoon sa araw-araw kalakasan. Salamat sa Lord kahit paano may konting financial na ipapaayos ng konti yung bahay. Yun, praise God niya. Kumbaga kahit paano nag-iikwan na nagkakaroon na ng pagbabago. Yun, salamat sa Panginoon na yun niya. Kasi ang habang panahon din siyempre yung tao pag minsan medyo nagkakaroon ng konti gusto nga naman maayos-ayos. Kaya yun, kahit paano nakakapagpagawa ng paunti-unti. Yun, patuloy lang, panalangin natin yung ating pamilya, ang church, yung pag-iingay talaga ng Lord. Yun. Saka bukas, bibiyahe ako bukas. Yun, ingatan ng Lord din. Parang pagdadrive ko yung aking bossing sa Cavite, parang bababanlok sa daw kung pwede daw ako yun. Pwede naman ako, sige. Hindi, yung pag-iingat ng Lord, siyempre, kumbaga tayo din, nag-iiba na rin yung, kumbaga hindi lang puro tricycle na, may mga kumukuha na rin para mag-drive. Kumbaga, kalooban din yun ng Lord. Kasi kung hindi naman, hindi tayo may re-recommenda, hindi tayo may kukuhan kung walang pagtitiwala din. Kaya, 3 Sabado ko naman na siya na ipag-drive. Siguro, naobserbahan na rin naman ako. Naikukwento na rin ako doon sa asawa. Kumbaga, may mga playan nga. Bukas sasama na ako ng ipagdadrive ko sila sa Cavite. Yung pag-iingat lang ng Lord. Patuloy na gabay. Salamat sa biyaya niya sa araw-araw.
pag-iingat sa pamilya. Yung kagalingan ni Mrs. Aldo ngayon, may parang sinisipon siya dahil nagabok ang baga kung ano. Medyo kaya nga healing. Siguro yung panahon, pag-pray na rin natin, maging maayos, yung mga bata kung ano, kung kabil ng Lord, makapasok na sila bukas. Kasi ngayon, diniklara, hindi naman umulan masyado. Kaya sayang, kumbaga, yung mga Sayang na araw. wala diniklara nilang pasok, di... Kung kailan naman hindi dinideklara, saka na ulan. Hihahay yung mga kan. Pero din, magkakaroon din ng conflict sa pag-aaral ng mga bata pag gano'n. Kaya nga, yung kalooban pa rin ng Panginoon talaga yung matupad sa bawat isa sa yun. Purihin ng Diyos, patuloy na. Nalangin natin ng church, sa ating mga kapatiran din. Sama natin sa punal. Yun lang. Purihin ng Diyos. Ayun po. Sige. And salamat po sa Panginoon. May naabutan na message. Kasi naalala ko lang din sa verse about sa pag... Magamali ako nasabi eh. Ayun yun sa verse 33. Kasi nirelatyon po siya ng basa. Kaya mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, magkintayan kayo kung may nagugutom, kumain muna siya sa bahay upang hindi matong sa hatol na kaparusahan. Alala ko lang yung pag-alala ko sa sacrifice ni Christ sa cross. Kasi yung simpleng, kasi hindi naman siya yung talagang iinom ka ng wine, hindi ka kakain, basta ostya tuloy. Kasi simpleng kapagkainan lang po sa pamilya, simpleng sharing lang kung ano nangyari sa ginawa ng Lord na masaya, na malungkot, simpleng pag-alala lang po, ganun mga bagay. Na ang sentro, yung si Christ pa din. Yun, nalala ko lang po yun. Kasi tagal na namin ni pamilya, hindi na kami sasabay-sabay kumain. Kasi si Papa malayo sa gano'n lang pong feeling na parang ang sarap sa feeling na kaming buong family na share sa mismong kapagkainan habang nakakain. Na kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buong araw. Nakakatawa naman yun. Pero, ayun, salamat po sa Panginoon. Inabot ang paling ng message. Ayun, salamat po din sa Panginoon. Nakaka-adjust na po ako sa trabaho. Hindi na rin ako masyado naiilang din sa mga... Kasi, syempre, bago. Hindi na masyado nakakailang. Dahil tumagal na rin naman ng isang kalahating buwan na rin halos. Sa isang kalahati. Oo, bilis na po Si Denmark na isang buwan na. Ay, talaga po? Oo, bilis po. Bilis eh. Isang buwan na? Bilis ano? Po, salamat po sa Panginoon. Bilis talaga ng araw ngayon. Opo, bilis talaga. Sabi naman ng Panginoon. Napadali na. Lahat naman na nangyayari ngayon eh. Opo. Lahat ng senyalis. Kaya... Ano nga, nakita na yung ginagawa na yung third temple eh. Meron na silang tarpaulin. Sa ngayon hindi nakatulog ng isang gabi kakakape. Nung linggo, napanood ko yung nagpipreaching sa Jesus is Here na yun nga, yung kahalagahan ng kumbaga yung ng Panginoon na isa sa nahula daw ng propeta Daniel ba yun, Ezekiel, yung sa huling mga panahon, yung dagat na pula, yung Dead Sea, kakaroon na rin ng buhay. Kasi doon sa ako na yun, wala daw talaga nabubuhay kahit isda. Dahil sa sobrang alat. Parang kanya, nung nagpaulan daw ang Sodom at Gomorrah, parang doon napunta lahat yung asim, sulfur nung pasok sa tubig. Kumbaga daw doon, kahit tao, pinakamatagal na daw 5 minutes, 10 minutes na pwede kang magbaba tapos ahon na kasi mamatay ka din daw doon eh. Ngayon daw, parang nakakakitaan na siya ng buhay. May nakikita na ro na maliliit na isda. Ibig sabihin, hindi na siya ganoon tapang. Sabihin, tumatabang na. Kaya sabi, sa mga huling panahon magkakaroon ng buhay. Oo, magkakaroon ng buhay. Kaya tayo, dapat daw, ini-encourage na pakilala na si Kristo sa mga pamilya, kahit sa pamilya, ang kinuha niya na huwag tayong mahiya na i-share si Jesus sa pamilya. Kumbaga, pag-aksayahan natin kung ano-anong bagay, yung nga kinuha niya na i-share na natin. Kasi lahat daw ng nangyayari na. Yun lang. Nakakatawa lang na kumbaga yun. Bilis din na parang talaga. Bilis.
Kasi pabibilisin daw ng Lord yung panahon. Kasi kung tutuusin ngayon, lahat naman talaga, ayan. Kita mo ang mga digmaan, maalingaw hanggang ngayon. Alam mo, hindi pa rin natitigil ang gera ng Israel. At saka yung sa Gaza, nung kagabi nga napanood ko, isang building. Talagang giba. Oo, parang pinaparalyze talaga nila yung Gaza para hindi na... Pero nag-abiso naman na pababaksakin. Ay pa, may namatay yatang 17, parang 16 na Palestinian pa rin. Hindi na rin nauubos. Walang tigil talaga hanggang ngayon. Talagang... Hindi naman po rin. Nasa plano naman po ng Panginoon yung mga nangyayari. Kaya, purihin po rin po ang Panginoon sa mga nagaganap na yan. Talagang kung nasa... Ultimo mga Muslim nga, nagte-testify ng kay Christ, may mga kapanood ka, mga Kasi pag Muslim. tinignan mo yan, at sigasuhin mo kung ano yung pananampalataya. Talagang end times na rin po. Hindi natin alam kung kailan. Ang mahalaga doon magpapatuloy tayo. Tama. Yun ang importante doon. Talaga pong purihin po ang Panginoon sa mga nagaganap. Kahit maraming namamatay ng mga Kristiyano po eh. Yun, isa pa po yun sa Amerika, si Charlie. Yung binaril. Charlie Kirk po. Isa po yun. Talagang gusto ko po kasi yung mga prinsipyo niya sa buhay. Ano yun eh, Na 7 days, Kristiyano. 7 days, ano yata yun eh. Seventh-day Adventist po. Hindi po, Kristiyano po siya. Kasi, ano Hindi lang po siya siya. Sabadista. Hindi po. Ano lang po talaga siya. Kumbaga, aktibo lang siya. Kasi mahilig siya makipag-debate. Debate, Ang kanya naman pong in-stand ay about sa mga true talaga. Ay, nakakahinayang po yung gano'n na. Kasi isa na siya sa may lakas ng loob na magsalita Pero ng truth. nakasaad din sa Bible talaga yun. Na meron pang mamamatay sa salita ng Diyos talaga. Isa pa yun. So yun, purihin po ang Panginoon. Kasi yun nga, naka-adjust na sa trabaho. Pa-adjust na rin ng konti na sa budget. Gano'n. Hindi na yung asa ba sa magulang. Hindi ako na yung nagbibigay kay mama. Siya na yung naasa sa... Ang yapang yun. Yun na yung nakapag-adjust na sa konti sa budget. Ano na, yung kumbaga, pag hindi na siya yung, ma, pengin na mong ganito, mga ganon. At salamat po sa Panginoon sa mga provision. Ayan, kay Papa po, salamat sa Panginoon. Hindi ko lang kasi, bawal po magluto dun eh. Ngayon, nagluluto na po sila sa isang kwarto. Kasi, gaya po nung sineshare kasi Gagawa ng paraan. Opo. Mga kinakain po nila, mga mga bulok na, hampok na, gano'n. Ngayon, matigas po ulo nila, si Papa po nagiging tagaluto. Sabi po namin, pag ikinakuli dyan, hindi ka namin tutubusin dyan. Hindi, salamat po sa Panginoon. Kasi kanina po, sabi po nung katrabaho niya, mayroon tong baboy, lutuin mo, may ano din doon. May toyo, bahala ka na, ano lutuin mo doon. Hindi si Papa naman luto. Kasi sila na lang magkakasama, sila na rin magpalagay ng loob doon. Normal na sa kanila po. Kaya po, salamat sa Panginoon, may mga nagsusustain yung pang-araw-araw ni Papa. Straight para 2 years pa eh. Opo, straight po. 2 years bago makauwi. Sa bilis po ng panahon niya, mabilis. Bilis naman. Opo. Kasi po, binubomba pa rin po yung paligid. Sama niyo po sa panalangin. Kaya talagang, Yun talaga. doon po talaga eh. Wala po tayong magagawa doon. Alam ka naman, pigilin ko yung bombahan doon. Yun yung pamangkin ni Mrs. asawa ng pamangkin. May pinuntahan na lugar. Parang may inayos. Pagkaalis niya, Saka sumabog. saka mamaya may sumabog doon sa pinanggalingan niya. Ay di, praise God, iniingat, may protection ng Lord kasi hinantay na makaalis siya bago pa sabugin yung pinanggalingan niya. Po. Mga ganong bagay po. Salamat po sa Panginoon. Pag-ingat po kay Papa, prayer request. Kay Mir naman po, medyo na-late ako. Kasi si Mir po kasi malaki na. Hindi po maalam maligo, hindi maalam mag-toothbrush. Maalam na siya magluto ng itlog, pamunan niya. Sabi ko po, hindi naman niya malalaman kung hindi mo sasabihin. So, kanina, maligo ka. Ayoko nga maligo. Yan talaga nag-discussion, talagang may challenge talaga bago ang prayer reading. Sabi ko gano'n. Hindi yun, bago umalis po, may discussion pa, maligo pa. In-explain ko naman sa kanya, maligo pa, isabunin mo yung mukha mo, yung lahat lang kailangan sabunin mo. Matutbrush ka, 2 beses matutbrush ka kasi hindi ka pa nga tutbrush buong araw. Gigising lang, kakain, tapos wala na. Mga ganun bagay. Pero yung stricto po ba, kasi hindi po siya susunod hanggat hindi stricto eh. Kasi may mga bata po talagang ganun, yung hindi susunod sa'yo. Talagang sasagot pa, magkakatwiran pa.
Hanggat hindi buo yung boses mo na, sabunan mo yan. Talagang hindi siya susunod. Pag pinakita mong galit ka, yan, susunod na po yan. Kaya ganun pong uri ng bata si Mo. Kaya kailangan buo talaga yung boses mo pagsasalita sa kanya para sundin niya. Kumbaga, authority mo bilang kuya, susundin ka niya. Minsan po, sinasagot na rin si mama. Hindi na ako lutuwa dito Sabi ko, ayoko marinig mo sinasagot si mama kasi alam mo kung anong mangyayari pag hindi ka sumusunod sa magulang. Kasi sinasabi po namin sa kanya yung sa Bible na pag hindi ka sumunod sa magulang, pag hindi mo sinusuway mo sila, alam mo kung saan napupunta. Kasi in reality naman po sa atin, impyerno talaga ang pupuntahan pag ganyan. So, natatakot po siya sa pagsigat po sa ganung bagay. Talagang kahit bata, kumbaga open na rin po siya sa ganyan. Na, mali yan, alam mo kung saan napupunta pag ginawa yan. May mga simpleng ganun lang po na ilang phrase lang, pero mas habang tumatanda po siya, mas naiintindihan. Nadadala niya. Opo, nadadala niya. Kaya nung last time po nagsisinungaling siya, sabi ko, alam mo kung saan napupunta ang mga nagsisinungaling. Sinabi ko, yung lugar ng impyerno, sinabi mo, mahihirapan ka doon. Sabi ko gano'n, mga ganong bagay po. Ano po yung sinasabi ko. Habang tumatagal po, nababago, pero malaki na po pinagbago ninyo. Sama niyo po sa panalangin na mas maintindihan niya pa at mas kilalanin niya pa si Christ. Tsaka mas maintindihan niya yung pag-ibig ni Christ na na binigay niya sa atin. Ano po? Yung kay Mama, may plano po si Mama magpa-check up sa San Pablo. Hindi lang po matuloy-tuloy kasi naulan talaga. Ilang araw walang pasok. Kasi sakto po nagkapalit araw ako. Pwede ko siya masamahan. Kasi kanina po, matin po ako ng parada ng Banyamos. So, Banyamos. Pag matin po, palit araw. Ayos to ako, isang palit araw. Pwede na agad absent lang to Kasi po, sama ko sa panalangin, kalooban po ng Panginoon. Kung makapag-check up man siya. Kasi ilang beses na pong hindi nakakancel yung plano niya check up. Siguro, Lord, kung kailan handa, kung kailan pwede na, Lord, kayo na pong bahala. Gumawa ng daan. Ayun, sama po sa prayer yung bagay niyo. Kung kailan makapag-check up, kailan makapag-opera, kailan din makapagbayad ng PhilHealth kasi kailangan fully paid muna sa PhilHealth yung mga naiwan. So yun, pag-iingat lang po pag pasok kasi madulas po talaga sa forestry Mga gilid-gilid po doon, mga kalsada, madulas. Yun, lagi maulan. Yun, sama po sa panalangin yung pag-iingat. Yun dahil yung mga papeles na trabaho. Ay, madami po talagang trabaho. Ay, ayun lang po. Purihin po ang Panginoon sa mga ganun bagay. Kako, sila pa muna lang ng mga papeles. Tanggal agad na trabaho. Yan, purihin ang Panginoon. Habang nakakal ko nga yung topic, talagang sa araw-araw talaga. Kasi iniisip ko yun bakit inihalimbawa ng Lord yung katawan niya sa pagkain, yung dugo niya sa inumin. Ibig sabihin every time, oras-oras, sa isang araw, maalala mo. Andun yung pagrespeto, paggalang. Kaya sabi ko, pag nabago na yung prayer ko dati na pag ako nag-pray ng pagkain, mababilis lang yun. Doon, pagpalain po ito, matmasan niyo po ito, hindi suslave. Pero lagi ko pinapaalala na salamat sa yung sa pagkain ito, naging simbolo na yung katawan. Inumin, dugo, na pagkapatunay na malaya na kami sa katawan. Kaya malaking bagay talaga yung kahit napakatagal na natin itong inaaral, pero pag laging may bagong laging sariwa yung salita ng Diyos. Yun, purihin ng Panginoon, samahan niyo po akong pag-pray sa Sunday, ako yung speaker. Ewan ko, baka may matatamaan na naman. Praise God. Ito'y talaga'y utos kung paano sumunod si Abraham. Kaya, May masasaktan po. Ako, may masasaktan. Kasi sabi ko nga,
itong ganitong prayer meeting, ito'y inuutos sa atin eh. Hindi lang inuutos, binigyan pa tayo ng paalala. Sabi nga doon sa Hebrews chapter 10 verse 25 na huwag nating kakaligtaan. Ang sabi pa nga sa ibang sali, huwag ninyong pababayaan ang mga ganitong mga pagtitipon. Ayun, pag-pray na masaling, mahamon ng mga kapatid natin na dumalo sa mga ganitong pagtitipon. Kasi hindi lang yung hindi lang ikaw ay sumisimba, ligtas ka na. Meron ka ng kaligtasan. Kasi ang hinahanap ng Panginoon doon ay yung tunay na pagsunod sa Diyos. Yun, praise God. Pag-pray nyo rin, kasi nakakasat ko rin si Brother Alec na makasimba sila sa Third Sunday. Yun, pray na Panginoon. Baka po magtabas ulit. Ha? Baka magtabas ulit. Busy kasi doon sa trabaho niya eh. Pagka linggo may trabaho din. Okay, thank you. Dahil po yung nanalangin.